Caleb John L. Ernesto at tatalakayin natin ang Kabanata 19 at 20 ng Nolimitangre. Ang Kabanata 19 na pinamagatang mga suralin ng mga guro ay napapakita ng isang mahalagang bahagi ng nobela na tumatalakay sa mga karanasan at hapon ng mga guro sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Sa kabanatang ito, ipinakilalang si Ginoong Noel Julian ang guro ng San Diego at kanyang mga pagsusumikap at pakikibaka sa kanyang tungkulin bilang tagapagturo. Si Ginoong Noel Juan ay ipinakilala bilang isang dediktadong guro na may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon. Siya ay isang tauwang na sumasalamin sa mga guro na naglayong magbigay ng kaalaman sa kabila ng mga balakid na kanilang kinakaharap. Ipanakita sa kabanatang ito ang iba't ibang problema sa paaralan tulad ng kakulangan sa mga kagamitan, mga gusali, at pondo. Ang mga ito ay nagpakita ng kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila, kung saan hindi binibigyan ng sapat na atensyon at suporta na ang edukasyon. Isa sa mga malaking hadlang na kinakaharap ni Ginoong Noel Juan ay ang pakikialam ng mga praile sa kanyang pamamaraan ng pagtuturo. Ang mga praile ay may malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon at madalas na hinahadlangan ang mga reforma at pagbabago na ipinapitupad ng mga guro. Ipinakita din sa kabanata ang diskriminasyon sa edukasyon, kung saan ang mga katutubo ay hindi binigyan ng pantay na pagkakataon na makapag-aral ang mga praile at mga official ay kadasang mabibigyan ng prioridad sa mga Espanyol at Mestizo na nagresulta sa kawalan ng oportunidad para sa mga Pilipino. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kalunos-lunos na kalagayan ng sistema pang edukasyon sa Pilipinas. Noong panahon ng mga Kastila, ipinapakita ni Rizal ang kawalan ng suporta ng pamahalaan at simbahan sa edukasyon ng mga Pilipino. Ang mga praile ay ipinapakita bilang mga panungahing hadlang sa progreso ng edukasyon. Ang kanilang pakikialam at pag-uubuso sa kanilang kapangyarihan ay napapakita ng kanilang takot sa edukasyong mamamayan na maaaring magdululot ng pagbabago at hamon sa kanilang autoridad. Ang pakikibaon ni Ginoong Noel Juan ay sumasalamin sa tema ng intellectual na pang-aalapin kung saan ang kaalaman at edukasyon ay kinokontrol upang manapatili ang kapangyarihan ng mga kolonyalista. Ang kawalan ng tamang edukasyon ay nagiging instrumento ng kolonyal na pamahalaan upang mapanatili ang kanilang kontrol
sa mga mamamayan. Ang mga suliranin sa edukasyon na ipinakita sa kabanata ay nagsisilbing tawag sa pangangailangan ng reforma. Ipinakita ni Rizal ang mga kahalagahan ng edukasyon bilang susi sa pag-unlad at kalayan ng isang bayan. Si Ginoong Nol Juan ay isang represent ng mga dedikadong guro na handang magsakripisyo para sa mga kapakanan na kanilang mga estudyante. Ang kanyang pakikibaka ay sumasalamin sa mga tunay na karanasan ng mga guro noong panahon ng mga Kastila. Ang mga praile ay mga antagonistang tauhan sa kabanatang ito na naglarawan ng pag-uubos ng simbahan sa kanilang kapangyarihan. Ang kanilang mga aksyon ay kita ng kanilang pagnanais na mapanatili ang kanilang kontrol at impluensya sa lipunan. Konklusyon, ang Kabanata 19 ng Nueva Tangre ay isang makapangyarihang kabanata na naglalatag ng kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Ang mga suraling kinakaharap ni Ginoong Nol Juan ay sumasalamin sa malawakang problema ng sistema ng edukasyon na kinokontrol ng mga praile ng kolonyal na pamamaraan. Sa pamamagitan ng kabanatang ito, ipinakita ni Rizal ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pagbabago sa sistema ng edukasyon upang maiahon ang bayan mula sa kamangmangan at aalipin. Ang tema ng intellectual na pang-aalipin at ang pangangailangan ng reforma ay mga mahalagang aspeto na iparating ni Rizal sa kanyang mambabasa. Yan na po ang tinakayan natin, kabanatang 19 and 20. Salamat sa inyo lahat na nagkikinig kayo dito.